So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro aware naman po tayo na malaki po yung tsansa na ma-serve po yung arrest warrant ng ICC kay Duterte sa pamamagitan po ng Interpol. Okay? At dahil po dyan mga kababayan, siguro aware na rin po tayo na itong si Duterte ngayon ay nananakot. Nananakot po ang matandang hukluban na si Duterte na hindi daw po siya magpapahuli ng buhay at kung isa-serve daw po yung warrant sa kanya ay makikipagbarilan daw po ito. Tandaan nyo mga kababayan, no, si Duterte po hirap na po maglakad. Pero makikipagbarilan pa. So kalokohan yan para sa akin. So ayan po yung pag-uusapan ngayon natin. No? So ngayon, ang unang tanong dito, si Duterte ba makakapagtago? Kasi ito yung ito yung napag-uusapan na dati na si Duterte po ay hulihin ng Interpol. So ang tanong dito, makakapagtago ba si Duterte? So ngayon, ito, pakita ko na lang sa inyo. No? So ito po yung mga bansa na kasali po or miyembro po ng Interpol. Okay? So lahat po ng kulay green is miyembro po ng Interpol. So yung kulay puti, hindi. At saka yung pula is observer lang. Kasi nga, especially yung kulay pula, Taiwan yan eh. Kasi hindi naman kasi recognized ng ibang bansa or majority po ng bansa sa buong mundo ang Taiwan. Hindi siya recognized as isang bansa. So ngayon, kung pag-uusapan ngayon natin kung saan pwede magtago si Duterte kung siya po ay huhulihin ng Interpol, so meron tatlong bansa dito. So unang-una, yung kulay puti na yan, syempre North Korea. 'Di ba? So yan, sakto, doon ka sa North Korea, total utak komunista ka naman, 'di ba? Makipagsalsalan ka kay Kim Jong-un. And then ito pa no, yung isa dito sa may bandang sa bandang Europe no, ito yung bansang Western Sahara. Okay. So parang ano na siya no, Europe, Arab na siya no. So sa Western Sahara at saka itong Suriname ba to? Yan, sa may bandang taas ng Brazil. So ayan po ang tatlong bansa na pwede pong puntahan ni Digong kung isa-serve po ng Interpol yung arrest warrant sa kanya. So hindi rin siya pwede pumuntang China, hindi rin siya pwede pumuntang Russia. Kasi po, miyembro din po ng Interpol yung dalawang bansa po na yan. So dahil po dyan mga kababayan, no, so itong si Harry Roque, okay, nananakot na naman. At nag-uudyok po ng ano to parang people power ito eh. So ito kasi no, actually mga kababayan, no, kung tayo po ay nasa Duterte presidency pa rin, malamang ang pinakalusot dito ng mga Duterte ay umalis po tayo bilang miyembro ng Interpol. Malamang ayan ang pwedeng gawin. Eh yun nga lang po, hindi na nga po si Duterte ang presidente, so wala po talagang ibang chance ang Pilipinas kundi sundin po yung Interpol kasi miyembro nga tayo. Not unless na tayo ay aalis sa Interpol. So sa tingin nyo ba, kaya bang gawin ng Presidente Bongbong Marcos natin na umalis sa Interpol para lang protektahan si Digong? Parang hindi ata, no? So ngayon, ito, no, pakita ko sa inyo, no? So sabi dito ni Harry Roque, okay, wala pong police ang Interpol. They will rely on the PNP or the NBI. So sa mga Pinoy na kapulisan, aarestuhin nyo ba si PRRD sa bisa ng dayuhan na warrant? Oo naman. Totoo yan. Sige nga, tingnan nga natin. 'Di ba? Akala kasi ni Harry Roque at ni Duterte, hawak pa rin po nila yung PNP. Na which is hindi na. At sa tingin ko mga kababayan, no, natauhan na rin po itong mga pulis po natin na isang malaking katangahan po yung ginawang tukhang ni Duterte. Kasi mga ka-Streetwise, naisipin nyo lang, no, pasalamat nga itong mga pulis na to na pumatay ng tao noong panahon ng tukhang, hindi kayo napasama sa demanda ng ICC. Paano kung kasama kayo sa demanda ng ICC? Anong magagawa ng Duterte ninyo? Okay? So ito pa, no, pakita ko lang sa inyo, no, bago natin puntahan yung statement ni Digong, gusto ko lang kasing pag-usapan tong si Harry Roque, no? Kasi ang tanga-tanga eh. So sabi niya pa dito, di ba? Notice to the law enforcement agents. The service of a warrant of arrest and any arrest consequent thereto issued by a foreign court is illegal and will constitute the felony of illegal detention. Please be guided accordingly. So syempre mga kababayan, ang point natin dito mga ka-Streetwise, no, hindi po ito pinag-uusapan yung hindi ito magiging illegal detention mga ka-Streetwise kasi nga po yung demanda is nasa ICC. At uhulihin po si Duterte na naayon po sa polisiya nung tayo po ay miyembro pa ng ICC. Pero okay na yan, no? Ang tanga-tanga talaga ni Harry Roque, no? So ngayon nga mga kababayan, ito yung sinasabi ko nga sa inyo. Okay. Diyan po sa post po na yan ni Harry Roque, inamin niya na
siya po ang legal counsel po ni Duterte sa ICC. So ibig sabihin nun, pag natuloy po yung pag-aresto at yung trial po ni Duterte sa ICC, si Harry Roque po yung hahawak ng kaso. Parang contradicting ata ito, mga kababayan. Kasi akala ko ba si Duterte po ay hindi magpapahuli ng buhay? Akala ko ba si Duterte po ay makikipagbarilan kahit na hindi na nga siya makabuhat ng baril, ay makikipagbarilan pa rin siya sa aaresto sa kanya. So ngayon, no, kung makikipagpatayan si Duterte sa mga aaresto sa kanya, so hindi naman pwede na maging abogado si Harry Roque sa ICC dun po sa taong patay na. Kasi sigurado ako, mga kababayan, pag si Duterte po nanlaban, patay po yan. Naniniwala ako doon. Not unless na magtago siya katulad ni Kibuloy. So ngayon, mga kababayan, so ito po yung statement po ni Digong na siya po ay hindi po magpapahuli ng buhay. Okay, panoorin natin to They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga yan. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa Pilipinas, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi niyo ito away. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Mas maniwala ako sa iyo. No? So ang sabi ni Duterte, no, siya na raw bahala sa sarili niya at siya na lang daw po ang makikipag-deal sa ICC ng sarili niya lang. Naniniwala ba kayo doon? Ako parang hindi eh. Kasi mga kababayan, no, ako naniniwala ako no na itong hakbang ng maisog na ginagawa ng mga Duterte ay isa po itong pagprotekta sa kanya, 'di ba, sa sarili niya sa ICC. Ayun po talaga pinakapunto dito, 'di ba? Ang hakbang ng maisog, mga ka-streetwise, no, ginagamit lang po yan ni Duterte para po protektahan yung sarili niya sa ICC. So kayo mga uto-utong mga DDS kayo mga buwaka ng inang mga tatanga-tanga kayo, 'di ba? Hindi niyo pa rin ba nakuha kung ano ba talagang pinakarason ng mga hakbang ng maisog na yan? Yung pagbubuo nga po ng isang pag-aaklas ni Duterte sa gobyernong ito, pagprotekta po sa sarili niya yan. Gagawa-gawa ka ng katangahan, Duterte ka, tapos ngayon na sinisingil ka, magtatago ka sa mga miyembro mong tatanga-tanga din. Okay. So ngayon, mga kababayan, no, kasi mga streetwise, no, napansin ko po talaga sa mga DDS fanatics na mga vlogger, no, medyo napanood ko yung content ni Banat Bay eh. Sabi ni Banat Bay, wala daw pong karapatan na hulihin po ng Interpol si Duterte kasi hindi daw tayo miyembro ng Interpol. Kita nyo, di ba? Tahasang panloloko po yan, di ba, sa taong bayan, itong mga bayaran ng mga vlogger na to. Ayun na nga, di ba? Pinakita ko na nga sa inyo, may ebidensya po tayo na tayo po ay miyembro pa ng Interpol. And then, mga ka-streetways, no, baka magtaka din po kayo na ito, nabasa ko rin po ito, no, cooperation agreement between the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court and the International Criminal Police Organization, Interpol. So dito ko po nabasa, no, at least may natututunan tayo, no. So ibig sabihin, mga kababayan, base po sa nabasa ko, no, so 1998 pa lang, mga ka-streetwise, meron na po talagang pakikipagtulungan at meron na pong agreement ang ICC at saka Interpol. So matagal na po ito. Baka mamaya na naman kasi meron na naman tatanga-tangang mga DDS dyan o kahit mga vlogger na sasabihin na naman na kaya lang naman tumulong ang Interpol sa ICC dahil kay Duterte. Wag ganon, ha. Wag ganon. Wag kayong tanga. Ito, pinagpapakita ko ng ebidensya dito, no. So sabi dito, no, recalling that on 17th of July 1998, the United Nations Diplomatic Conference of the Plenipotentiaries of the establishment of the International Criminal Court adopted the Rome Statute of the International Criminal Court, di ba? Recalling that by resolution, the Interpol General Assembly has agreed that the Interpol General Secretariat and the National Central Bureaus should assist investigation relating to a serious violation of international humanitarian law. So, ibig sabihin nito, mga kababayan, 1990s pa lang, mga streetways, no, na meron na pong ugnayan po talaga ang ICC tsaka Interpol. So, hindi po
tutulungan ng Interpol ang ICC dahil kay Duterte. Malamang baka marinig nyo yan kay Badong. O di ba kasi si Badong Aratilis po tatanga-tanga po yan. Kasi mukhang na-visualize ko na ayan po ang magiging narrative po ng mga DDS. So ngayon mga ka-streetwise, no? So ngayon, anong masabi nyo nga po dito? Na itong si Duterte nga po talaga ay matapang. Di ba? Matapang daw siya eh. Pero nung nagtatago naman sa paldan ng mga supporter niya, mga bobong mga DDS. So kayo ba, naniniwala ba kayo na si Duterte po ay makikipagpatayan sa Interpol? At tandaan natin mga kababayan ang Interpol po ay isang organization at halos wala po itong mga arresting officer. So ang mangyayari po dito so ang Interpol po ay makikipag-ugnayan sa PNP or sa NBI para ipahuli po si Duterte. So ito yung masama dito Pilipino laban sa Pilipino. Well, deserve naman talaga ni Duterte na mangyari sa kanya itong mga bagay na to. So kayo ba naniniwala ba kayo na kaya ni Duterte na makipagbarilan sa mga arresting officer na huhuli sa kanya? Kasi mga kababayan, kung makikipagpatayan si Duterte, bakit pa sinabi pa ni Harry Roque na siya yung magiging legal counsel ni Duterte sa ICC? 'Di ba? Parang hindi siya hindi siya nagma-match up eh. 'Di ba? So ako naniniwala ako na itong sinasabi ni Duterte na makikipagbarilan siya sa Interpol isa lang itong malaking kalokohan. 'Di ba? Ganyan lang po talaga yung mga Duterte, mahilig lang manakot 'yan. Di ba? So yun mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. So maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. Salamat.